Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa series ng prayers. At ang atin pong topic for this day ay the Lord's Prayer, a pattern for prayer. Nung unang araw, diniscuss po natin what is prayer. Kahapon, diniscuss natin the importance of prayer and why should we pray. And ngayon, atin naman tatalakayin ang pattern na iniwanan sa atin ng Panginoong Hesukristo sa pananalangin. At ito po ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 6 verses 19 hanggang 13. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Matapos nating i-define kung ano ang kahulugan ng panalangin at ipinakita kahapon ang importansya ng pananalangin, tingnan natin paano tayo mananalangin. Salamat sa Panginoon kasi ang theme natin ngayong araw, Jesus gives us a pattern, not just words. Ang ipinakita at itinuro ng Panginoon sa Matthew chapter 6, 19 to 13 o 9 to 13 ay pattern. Hindi po ito mga salita na dapat pausalin paulit-ulit. Kundi pattern. Ano ba ibig sabihin ng pattern? Ito ang paggagayahan ng lahat ng ating mga dasal. Kung tayo po ay magdadasal, ang panuntunan ay ang itinurong pattern. Allow me to have a breakdown of the Lord's Prayer na iniwanan ng Panginoon na pattern. May breakdown yan. Una, Our Father. That speaks of relationship. Hallowed be your name. That speaks of worship. Your kingdom come. That speaks of submission. Your kingdom come, your will be done. So, ibig sabihin, it speaks about submission. Give us this day, that speaks of submission or dependence, rather. And forgive us, that is confession. And lead us not into temptation, is spiritual warfare. So prayer is God-centered before it is need-centered. Ang panalangin ay hindi puro paghingi. Ito ay nakasentro hindi sa atin, hindi sa ating pangangailangan, kung hindi sa Diyos. Amen po ba? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon, yung breakdown ng the Lord's Prayer. Our Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Now, isa-isahin po natin yan. At tingnan natin kung anong mensaheng gustong ituro sa atin bilang mga mananampalataya. Let us begin with Matthew 6:9. Our Father in heaven, hallowed be your name. So, prayer begins with God. Prayer begins with the Father. Prayer begins by calling Him Father, and it is not with us. Calling God Father reflects the doctrine of adoption. Hindi lahat ng tao'y anak ng Diyos. I would just like to give a reiteration on that. Sa John 8:44, may binabanggit doon, kayo'y sa inyong mga amang dyablo, sapagkat ang sinusunod ninyo ay ang kalooban ng inyong ama. Siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Yun po ang binabanggit doon sa John 8:44. So, ibig sabihin,
Sa Biblia, may binabanggit na hindi anak ng Diyos, kundi anak ng Diablo. Ngayon, sino naman ang anak ng Diyos? John 1:12, sabi doon, ang mga nagsisampalataya tumanggap sa Panginoon ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So it is given. Ibinibigay ito bilang karapatan. At ito ay bunga ng pananampalataya. Calling God Father reflects the doctrine of election. Anong sabi ng Romans 8:15? The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang ating pagiging anak ay kaloob ng Diyos. Hindi lahat ay anak ng Diyos. I have a lot of teachings about the doctrine of election. I also have a teaching about the doctrine of adoption. Hanapin nyo na lamang po sa ating YouTube channel at mapapanood nyo yon. But I would like to concentrate on the Lord's Prayer today. So we do not approach God as strangers. We come to Him as redeemed children of Christ. Amen? Kaya hindi tayo estranghero na kumakatok sa isang bahay na hindi natin tiyak kung sino may-ari. So we don't pray to somebody who is unknown to us. We come to the Father because we knew we have a relationship with Him. Kaya ang pagtawag sa Diyos, sa isang Diyos na hindi nakikilala, sa isang Diyos na hindi mo nauunawaan, ay isang uri ng walang kabuluhang dasal. We come to God and we approach Him as our Father. Ito ang itinuro ng Panginoon. Kapag hindi ganon, walang silbi ang dasal. Hindi ito ipinapatungkol sa mga santo, sa mga ribulto, sa Mount Banahaw, o kung kanino man, sapagkat ang dalangin dapat nakasentro sa Ama. We do pray to our Father in heaven. Now, ano ibig sabihin naman ng in heaven? In heaven reminds us of God's sovereignty and transcendence. What does that mean? Ibig sabihin, ipinapatungkol natin sa isang Diyos na may luklukan, at ang kanyang luklukan ay nasa langit, at ang Diyos na ito na nasa langit ay ating tinatawagan sapagkat kilala natin na Siya ang lumikha ng lahat. Ang Ama na ito na ating tinatawag ay Sovereign Lord. He is everywhere. He knows everything. Bago pa man buksan ang ating mga labi, alam na yon ng Panginoon. Alam ng Diyos kung tayo'y nagbubulaan. Alam din naman ng Diyos kung nagsasabi tayo ng katotohanan. Maloloko natin ang lahat ng tao sa pagiging ipokrito at mapagpanggap, pero hindi kailanman ang Diyos. Kaya when you address God as your Father, you need to come to Him in utmost humility and truthfulness. Sapagkat alam naman ng Diyos, sa simula pa lang ng ating mga isipan para lumapit sa Kanya, batid na niya kung totoo ang paglapit o ito ay isang kasinungalingan. Amen? Our Father in heaven. So, yun po yung tamang paglapit. Tapos susundan ng hallowed be your name. Anong ibig sabihin? It means we desire God's name to be honored, God's name to be worshipped, and God's name to be revered above all. Tandaan na sa pasimula pa lang ng dasal, ang layunin ay pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng Diyos, at pagbibigay galang. It is not all about asking something from God. Amen? Hindi po ito pambobola sa Diyos. At pag nabola mo ang Diyos, ay bibigyan ka ng kahilingan mo. Katulad ng isang nangungutang sa kanyang kumare. Nabobolahin muna yung kanyang kumare. Kumare, ang ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo ngayon. Alam mo ba, napakabait mo kumare. Pagkatapos natapusin sa kumare, pwede bang mangutang?
Hindi natin mabobola ang Diyos. We need to approach God with an intention of honoring Him, worshiping Him, and revering His name. Amen? Ano ang theological emphasis nito, mga kapatid? Pakinggan niyo. Theological emphasis of prayer should be God-centered worship. Ang emphasis ng Matthew chapter 6 verse 9 ay God-centered worship. Kaya dito ipinakikita, mga kapatid, meron tinatawag na corporate worship wherein sama-sama ang mga mananampalataya. Ito yung sinasabi sa Hebrews 10:25 na huwag nating pababaya ang pagtitipon na ginagawa ng iba, yung worship and fellowshipping with one another. Yung pagsamba paglinggo, gawaing pang prayer meeting at mga small group, mahalaga yon. Corporate worship ang tawag doon. Pero meron tinatawag na personal worship. And prayer is one personal worship that we as believers of the Lord dapat ginagawang lagi. And it should be God-centered. Alam niyo po ba, mga kapatid, may pumupunta sa simbahan dahil sa pakinabang? May pumupunta sa simbahan dahil mayroong hinihingi. May pumupunta sa simbahan para sa nililigawan, para sa mga magulang mapagbigyan, para sa mga kaibigang kakatagpuin. May pumupunta para magnegosyo, nagbebenta ng insurance, bebenta ng kotse, benta ng bahay, benta ng kung ano-ano pa dahil sa simbahan ito pwedeng gawin. Pero kung ganun sa corporate worship, na may pumupunta sa simbahan with the bad intentions, alam niyo po ba, mga kapatid, maging sa personal worship naman ganun din? Maraming mga tao na dumudulog sa Panginoon, nananalangin para sa personal na kagustuhan lang. Tinuturo ng Matthew 6:9 ang isang mahalagang aspeto ng dasal. It should be God-centered worship. Matatawag nating Ama ang Diyos kung naranasan natin yung being adopted by grace alone. Naging anak tayo ng Diyos dahil lang sa biyaya. Again, kung nagagawa nating tawaging Ama ang Diyos, isa lang ibig sabihin kasi ang Holy Spirit naman ang nagtuturo sa ating mga espiritu na tumawag sa Diyos ng Ama. Amen? And the glory of God is the highest end of prayer. Sa ating mga dasal, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang dulo at hangganan at ang lundo ng ating mga prayers. We need to seek always the glory of God. Sabi nga, a child who truly loves his father does not begin with demands. He will begin with honoring his father. Dad, I respect you. And prayer begins that same way. Amen? So, to give you one example, before asking for provisions, we pray, Lord, may my life today bring honor to your name. Amen? Kaya lagi nyo isa sa isip yan. Huwag na huwag kayong lalapit sa Diyos sa panalangin na sisimulan nyo agad na, Panginoon, ingatan mo po ako. Lord, gabayan mo po ako. Opo, maganda naman yung nagdadasal, pero alam nyo po bang may mga dasal na walang silbi? Kasi ginawa agad nating self-centered. Uupo sa sasakyan, pag-upo, Lord, gabayan mo po ako ngayon. Ingatan mo po ang aking pagparoot parito. Yes! It is better kumpara doon sa hindi man lang humingi ng guidance. Yes, it is better na nanalangin ka ng ganun kaysa doon sa hindi nagdadasal. But, the prime intention of going to God in prayer, first and primary, and this is the pattern that the Lord Jesus taught us to do, to honor the name of the Father first. Amen? Sabihin nyo sa akin kung hindi tayo guilting lahat sa bagay na ito, na madalas we just approach God on something we want, something we ask, something we beg,
And we forgot the most important thing first, and that is to honor His name. Amen? O, lipat na tayo. Matthew chapter 6 verse 10. Ano pattern? Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano ito? Again, sa structure natin, this is a prayer of submission to God's sovereign will. Pagkatapos nating purihin, luwalhatiin, kilalanin natin na God, Father, you are a sovereign God. You are so powerful. We honor you for being so wonderful, so great. Ang susunod nun, hindi agad hingian. Para ka nang utunon, di po ba? Hindi agad hingian, oh, Lord, alam ko, great ka. Maglalambing ako sa iyo. Yung mga ganun, no? Minsan panguuto sa Diyos. O kaya naman yung iba, oh Lord, alam ko, you're so great, anak mo ko. At dahil anak mo ko, i-claim ko, Lord, I am claiming, I am demanding, I am commanding, I'm going to bind Satan in the name of Jesus. Naku mga kapatid, di po ba? Kung i-analyze nyo, yung mga bagay na yon ay kahambugan, kalapastanganan, at walang pagkaunawa sa pattern ng dalangin itinuro ng Panginoon. Pagkatapos mong luwalhatiin ang pangalan ng Diyos at sambahin siya, at kilalanin bilang iyong makapangyarihang Ama, ang susunod nun, mag-submit ka sa kanyang kalooban. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Father, even my prayer today, I am submitting to your will. We are not trying to bend God's will to our will. We are asking God to shape our hearts to His purposes. Amen? Kaya yung mga nagtuturo ng name it, claim it, decree, manifesting, mga kapatid, wag po kayong magpadaya sa mga pastor na ito, sa mga tagapagturong ito. Basically, ang katotohanan, di nila nauunawaan ang itinurong pattern sa pagdadasal. I-share nyo ito doon sa mga declare ng declare, claim ng claim. Ang turo ng Panginoon, mag-submit ka. Hindi puro gusto mo masusunod. No? Mag-submit ka sa aking kalooban. Your kingdom come points to one. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Pag pinag-usapan yung kingdom come, it speaks of the spread of the gospel. It speaks of the salvation of the elect. It speaks of the reign of Christ in the hearts of His people. And it speaks of the return of Christ. Kaya pag ikaw ay dumalangin ng kalooban ng Diyos, huwag niyong isipin na ito'y bahala na. Minsan, alam naman natin na humihingi tayo, Lord, ito po, healing ko sa'yo, may your will be done on earth as it is in heaven. Na para bang, sige, bahala ka na, inilagay ko sa iyan. Basta sinabi ko sa'yo kung ano mga gusto ko, Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganon. Bahala ka na. Is that submission to the will of God? Is that what your kingdom come, your will be done means? Pag mga kapatid, dumalangin tayo ng dalangin sa Panginoon, ang nasa isipan natin, hindi lang ang ating mga gusto. Dapat yung gusto ng Panginoon. At ang dinadalangin natin, matupad yung kanyang gusto. At kung may mga bagay tayong maiko-contribute sa gusto ng Panginoon, that is being submissive. Na mauna ang iyong kaharian. No? Alam niyo po ba mga kapatid yung Matthew 6:33? Konektado yun sa pagdadasal . Ano ba yung Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these
things. What are those things? Those are the things that we need in life. It should be secondary only to the kingdom of God. At pag pinag-usapan yung kingdom of God that we are praying to come, ito yung pangangaral ng ebanghelyo ng mabuting balita. Ang salvation ng mga elect. Dahil hanggat hindi napupuno, nananampalataya lahat ng pinili ng Diyos sa kaligtasan, hindi naman siya babalik sa sanlibutan. Amen? Kaya ito ang tinuro nyo sa mga alagad, huwag nyo itong titigilan. Lagi nyong ipanalangin ang pangangaral ng ebanghelyo, tumawag pa siya ng mga mangangaral, ipanalangin nyo ang salvation ng mga pinili, no? At ipanalangin ninyo for Christ reign in the heart of His people. Sanctification ang ibig sabihin niyan. At ipanalangin ninyo ang pagbalik ng Panginoong Hesukristo. That is what is involved. Or what are the things that are involved? Those things. Amen, mga kapatid? Ano theological emphasis nito? Ang theological emphasis, God's sovereignty. Pangalawa, the priority of God's redemptive plan. At pangatlo, submission over self-will. Kasi we always have a tendency na ang unang masunod sa pagdadasal ay ang mga bagay na gusto natin. Amen, mga kapatid? Tandaan ninyo, mga kapatid, ang isang sundalo, hindi siya ang gumagawa ng kanyang sariling misyon. Walang sundalong gagawa ng kanyang sariling misyon. Ang kanyang misyon, sundin ang utos ng kanyang commander-in-chief. And the Christians should pray that way. Na wala tayong susundin, kundi ang kalooban ng ating Diyos. Example for today. Praying not just bless my plans, but Lord, change my plans if they do not glorify you. That is how we should pray. Ang Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, Father, may this cup pass before me, but not my plan. Not my will be done, but yours. Amen? So, even ordinary things, tandaan po ninyo, kailangan nating isubmit sa kalooban ng Diyos. Like Matthew 6:11. Punta na tayo sa verse 11. Give us this day our daily bread. And this is one good example. Pagdating doon sa mga bagay na may kinalaman na sa ating paghingi, unawain natin dapat kung papaano hihingi. This Matthew 6:11 teaches us on dependence on God's providence. Pagtitiwala at pagdepende sa kanyang mga probisyon. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang dalangin tinuro ng Panginoon. Give us this day our, underline yung word na daily. Not weekly, not monthly, not yearly bread. Kaya nga lagi sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa na dito'y may anay, may bukbok, may kalawang, may mga mapanira. Ipunin ninyo ang mga bagay na eternal, na doon walang bukbok, walang daga, walang ipis, walang anay, walang kalawang. Exaggerated na po yung sinasabi kong yun. But Matthew 6:11 teaches dependence on God's providence. Even ordinary things like food, a gift of God. Amen? Kaya huwag natin ipagyayabang kahit kamote lang ang inalmusal nyo. Ngayon pong umaga kasi, kamote almusal ko eh. O ito yung plato. Naubos ko po isang dakot na kamoting prito bago ko sumalang sa tinig ng pag-asa.
Kahit kamote. Salamat dahil may kamote at isupply mo ang kamote araw-araw, Lord. Even if it is an ordinary things of life like food. Because God uses means, jobs, farming, income. Kung nanggaling man yan sa kapitbahay, huwag niyong kakalimutan. Diyos pa rin ang ultimate provider. Kung saan man nanggaling niya, yes, tinatanaw nating utang na loob dun sa ginamit na kamay ng Diyos. Huwag niyong kalimutan, yung taong yun pwedeng magiging maramot at hindi kabigyan, pero hinipo ng Diyos para kabigyan. So kanino galing yon? Diyos pa rin ang bumago ng puso ng taong yon para padaluyin sa iyo. Pinagtrabahuhan ko naman yan Employer ko yan At ako'y employee, karapatan niyang pasahurin ako kasi ako ay nagtatrabaho. Yes! Pero wag mong kakalimutan mga kapatid. Ganun na lang ang paninikluhod mo sa Diyos nung wala ka pang trabaho at hinihingi mo yung trabahong yan. Answered prayer yan sa iyo di ba? Dahil hiningi mo. Wala naman taong pinuwersa na, hoy, halika, employer ako, magtrabaho ka sa akin, susweldohan kita. Wala nun ngayon. Kung may trabaho ka ngayon, kapatid, at nag-e-enjoy ka o kahit hindi ka nag-e-enjoy, tandaan mo, Diyos ang naglagay sa iyo dyan. At yan ang ginagamit ng Diyos na means para pagpalain ang iyong araw-araw na probisyon ng pagkain. Amen? Huwag ninyong kakalimutan. Yung panalangin na Lord, give us this day our daily bread. Nakikiusap tayo sa Panginoon, Lord, yung employer ko huwag mo pong mababankrupt. Pag nabankrupt yun, mawawalan ako trabaho Lord, pagpalain mo po si ganito, si ganon na instrumento ng iyong mga kamay. Isinasama natin yon sa dalangin sa Diyos. And this also guard us from one pride. Na ipagyabang natin, I earn this myself. Yan, bahay ko yan. Yan, kotse ko yan. Yan, di ba? Kung meron ka ng anumang bagay ngayon, at kung nanggaling man yan sa tulo ng iyong pawis, huwag mong kalimutan, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para ka pagpawisan. Everything comes from God. Kaya Matthew 6:11, give us this day our daily bread, should humble us. Hindi galing sa ating mga lakas. Galing yan sa probisyon ng Diyos. And Matthew 6:11 will guard us from pride. Second, it will also guard us from anxiety. Lagi tayo nag-aalala pa, paano kung wala na bukas? Imagine niyo mga kapatid, 40 long years ang bansang Israel nagpaikot-ikot sa wilderness. Sa disyerto, sila'y naglakbay ng 40 taon. Hindi sumablay ang araw na walang mana. Kailan lang po sumablay ang mana? Nung kumuha sila ng doble. Nakuha niyo po mga kapatid? Sumasablay lang ang pagbagsak ng mana kapag araw ng Sabath. Pero ang sabi ng Diyos, pag araw ng Sabath, kumuha ka ng doble sa araw ng Biyernes dahil kinabukasan Sabath, walang mapupulot na mana sa ilang. Kung titingnan ninyo, pinapagamit ng Diyos ang ating mga isipan para sa paghahanda. Dahil darating yung panahon na merong araw na pwedeng walang mana. Pero dapat prepared ka doon. Kaya ngayon pa lang, pinaghahandaan mo rin yon. Dito ay pinakikita na sa bawat araw na nagpo-provide ang Diyos ng kanyang pangangailangan, ng ating pangangailangan, pwede kang magsubi ng something para sa mga panahong pwedeng wala. Nakuha niyo po? Kaya pati retirement, pinapaalala na ng Diyos dito
para wag tayong mag-alala. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat, paghandaan natin ang kinabukasan, at umasa na araw-araw may sapat na mana na matatanggap. Amen? Ano ang theological emphasis nito? 1. God's providence. Maasahan natin na ang Diyos ay laging nagpo-provide. And we need to depend on God on a daily basis. Kailangan tayong magtiwala at umasa sa Kanya. At pangatlo, maging kontento. Maging kontento. Sapat ang bawat araw. Sabi nga ng Diyos kay Apostol Pablo, Filipos 4:19, "My grace is sufficient for thee." Sapat ang biyaya ng Diyos. Just like the Israelites, they received the manna daily, not stored for a month. Believers are taught to trust God one day at a time. Amen? So bilang example sa panahon natin ngayon, sa atin mga kapatid, a family praying before meals acknowledges, "Lord, this food is not guaranteed. It is grace." Walang garantiya na bukas meron pa rin. Kaya kung meron na dumating ngayon na ikay kumakain, kilalanin mo, biyaya iyon ng Diyos. Amen? Yan. So, punta na tayo sa verse 12. Anong sabi ng verse 12? Verse 12, "And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors." Debts refers to sin. Ano ba utang natin sa Diyos? Paano tayo nagkakautang sa Diyos? Mga kapatid, yung sinasabing utang dito ay kasalanan. At ang mga kasalanang ito, di naman natin kaya talagang bayarin o bayaran. Kaya nga sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoon ang siyang nagbayad nito. Pero dahil tayo ngayon, mga anak na ng Diyos na pawalang sala na, dahil sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ang utang na sinasabi rito ay hindi yung utang sa kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Ito'y utang pagkatapos tayo ay mapawalang sala. Hindi naman tayo perpekto mga kapatid. Kaya nga po, yung buhay Kristiyano ay araw-araw pa rin paghingi ng kapatawaran. Sapagkat kahit mananampalataya na tayo, nagkakasala pa rin tayo. Amen? Sa isip, sa salita, at sa mga ginagawa. Kaya pag tayo humihingi ng tawad, at tayo nagsasabing, "Forgive our debt" or "my debt," ang inuusal natin ano ba ginawa natin kasalanan kanina? I-acknowledge natin. Ano ba yung mga kasalanang hindi naging kalugod-lugod sa Diyos na nagawa natin? Ihingi natin ng tawad. At sa ganong kaparaanan, ang sabi, magpatawad ka rin sa iba kasi ikaw hindi perfect. Tapos yung iba, gusto mo perfect para sa iyo. Amen? Kung tayo nagkakasala, humihingi tayo ng tawad sa Diyos at umaasa ng kanyang kapatawaran, ganun din naman yung mga nagkakasala sa atin. Kasi katulad natin, hindi rin sila perfecto. Believers ask for forgiveness not to be re-justified. We are already justified, since justification is once for all. But to experience restored fellowship with God, kasi aminin natin o hindi, may mga mananampalataya na anak ng Diyos pero hindi na-enjoy ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Kaya yung prayer ni David, ano ba prayer ni David? Psalms 51. Ito po'y nangyari mga kapatid nang si David ay nagkasala sa pagpatol niya kay Bathsheba. Sa Psalms 51, ano prayer ni David doon? "Lord, restore unto me the joy of my salvation." Can you imagine? He knows that he is saved. But the joy, the fellowship with God, ito ang nawala
because of sin. Hirap nun. Alam mo, Kristiyano ka pero patuloy ka sa kasalanan, namumuhay ka sa labag sa kalooban ng Diyos. Napipighati ang Santong Espiritu na nasa iyo. Walang power ang spiritual life. Walang power ang iyong pagiging anak because of sin. Kaya dito, tinuruan tayo ng Panginoon, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad araw-araw. At magpatawad ka tulad ng pagpapatawad mo sa nagkakautang sa iyo. Amen? 1 John 1:9, pangako ng Panginoon ito. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. The second part of Matthew 6:12 shows that forgiven people become forgiving people. Ganda no po? Forgiven people become forgiving people. Ang taong pinatawad, nagiging mapagpatawad. Forgiveness is not the cause of our salvation. Forgiveness is the evidence of being saved. Amen? Now, anong theological emphasis nito? 1, justification is by faith alone. Amen? Ang pagpapawalang sala ay dahil sa pananampalataya. Ongoing repentance is needed because that is sanctification. Pag napawalang sala tayo, mamumuhay tayo araw-araw pero hindi tayo perpekto, nagkakasala pa rin tayo pero ang ultimate goal natin ay kabanalan sa tulong ng ating Diyos. At araw-araw tinuturuan tayo ng Panginoon sa pattern na ito na humingi ng tawad. And yung fruit ay evidence of grace. Ang mabuting gawa, ang bunga ay ebidensya ng biyaya ng Diyos. Amen? Now, allow me to illustrate. A child who disobeys does not stop being a child. But the relationship feels strained until forgiveness is sought. Tama? Yung alibughang anak, yung bunso na kinuha ang lahat ng yaman ng kanyang tatay, ng kanyang mana, umalis, lumaya sa bahay ng kanyang tatay, at siya ay nagumon sa masasamang bisyo. Inubos ang kanyang kinuhang mana sa kung saan-saang mga bisyo. Tanong, anak pa rin ba yon? Ang sagot, yes. Ang anak, mananatiling anak. Pero until forgiveness and repentance na necessary for relationship to happen and for relationship to be restored ay mangyari. Yes, anak pa rin yan. Pero strained ang relationship until forgiveness is sought. Kaya yung anak na yun, sobrang hirap ang dinanas nun. Kumain ng kaning baboy. Dumating yung time na wala nang makain kaning baboy. And then he come to his senses. Sa bahay ng tatay ko, maraming katulong, kumakain ng marami, masagana, sobra pa. Samantalang ako rito, anak ako eh. Pero naghihirap ako dito. Alam ko na. Ang susi dito, babalik ako sa aking tatay. Hihingi ako ng tawad at sasabihin ko sa kanya, huwag niyo na akong ituring na anak. Ibilang niyo na lang ako bilang isa sa inyong mga alipin. Nakita niyo po mga kapatid, yung paghingi ng tawad. Nakita niyo po yung restitution, huwag na akong maging anak. Pero nakita niyo po yung biyaya ng Ama? Hindi. Dahil nagsisi ka, anak pa rin kita. Ikaw ay anak ko at ire-restore kita sa dati mong kalagayan. Amen mga kapatid. Example for today. If we truly grasp
how much God has forgiven us, it becomes harder to hold grudges against others. Kung makikita lang natin kung gaano tayo karumi sa harapan ng Diyos at tayo'y Kanyang pinatawad, anong makakapigil sa ating puso na magpatawad din sa iba? Amen? Now, verse 13. Yan, mabilis naman tayo eh. Matthew 6:13. Ano sabi? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. God does not tempt anyone to sin. James 1:13. But He ordains even trials for our good. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Anong ibig sabihin nun? Hindi nagbibigay ng tukso ang Diyos, pero pinapayagan tayo ng Diyos na dumaan sa tukso. We know the story of Job. We know the story of David. Mga kapatid, God ordains even the trials. You know the story of Joseph? Lahat ng mga to pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok ng buhay. This prayer is a confession of our weakness and a plea for God's protection. Ito'y panawagan sa Diyos na, Lord, huwag niyo naman akong ipahintulot sa tukso. Pag amin na, Lord, mahina ako baka bumigay ako. Lord, baka matulad ako kay David na nakakita ng magandang dalagang naliligo. O hindi pala dalaga, magandang babaeng naliligo sa batalan. Deliver me from evil. Nakuha niyo po mga kapatid. So dito po mga kapatid, makikita natin, deliver us from evil can also mean the evil one or Satan. Kaya wala tayong kapangyarihan kay Satanas eh. Ang yayabang ng mga pastor na, I command Satan, I bind him in Jesus' name. Tapos bukas ibabind mo na naman, nakawala uli. Araw-araw, binabind nyo eh. Pero linggo-linggo naman nakakalpas din. Anong klaseng binding? Ano ba pinantatali nyo? Sinulid ng karayom? Diba? Kaya kayabangan lang yun ng mga pastor eh. Dapat ang ginagawa natin, humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Na huwag tayong isadlak sa mga masama. Amen? We depend on God's preserving grace. Pag nagtagumpay tayo sa kaaway sa bawat araw, biyaya ng Diyos yan. Siya ang nag-ingat sa atin. Kung nagtagumpay tayo sa tukso ng pagkagahaman, pagnanakaw, pag-iimbot, pangangalon niya, o whatever it is, ang Diyos ang siyang tumulong sa atin, nag-iwas sa atin. Anong theological emphasis? Pinakikita rito mga kapatid na tayo'y mahina. Wala tayong kakayahan. Huwag tayong magyabang. This shows our human weakness. Second, na meron tayong digmaan araw-araw na kakaharapin. Digmaan laban sa sarili. Digmaan laban sa mundo. Digmaan laban sa kaaway na si Satanas. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kaya isinama ito ng Panginoon sa pattern ng prayer. Lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Kaya ipinakikita rin dito na we can only persevere by the grace of God. Amen? So to illustrate, or one example, praying before entering a difficult environment. Pagdasal natin, Lord, guard my heart, guard my words, and guard my thoughts. Lead us not into temptation. Amen? Now, to summarize natin ang ating pag-aaral. Una, the Lord's Prayer teaches us that true prayer is God-centered before self-centered.
Unahin ang kanyang kaluwalhatian bago ang mga paghingi. And we should be dependent rather than proud. Dapat mapagtiwala at hindi ubod ng yabang na kung ano-anong mga hinihingi, idinidemand. Yun po'y ugali ng mga spoiled brat. At ngayon, napakaraming mga spoiled brat na pastor. Tuturuan pa yung mga miyembro maging spoiled brat. Ano tinuturo? Nako, anak ka ng Diyos, i-claim mo. Ay, anak tayo ng Diyos, i-command mo yan. I-manifest mo na yan. Di ho ba mga kapatid? Yan ay mga self-entitlement ng mga brats. Minsan pag ganito mga topic talaga ho, hindi nyo maialis sa akin ang magdamdam sa mga nangyayari ngayon sa mga simbahan. Dahil itong mga pastor naman ito, nagpapauso niya mga name, claim, and declare. Yan yung mga millennial Hindi na ho masyado yung mga Gen X. Ako po, Gen X ako Yung mga millennial, yung sumunod sa aming edad. At yung mga pastor na yon na sumunod sa amin ng edad, hindi lang ho sa mga personal nilang mga buhay, kundi maging sa spiritual, ini-a-apply nila ang kanilang pagiging entitled. May narinig po ba kayo nung mga dekada 70, 80 ng name and declare na yan? Yang name, I claim, I command, wala ho niya nung panahon namin. Kailan na lang ho nauso yan? Kasi nga, yan ang trend sa mga brats. Yan ang mga trend sa mga self-entitled. Anak mo ko, pag-aralin mo ko. Anak mo ko, dapat meron ako nito. Anak mo ko, dapat may sarili akong kwarto. Anak mo ko, bigyan mo ko allowance. Anak mo ko, anak mo ko, anak mo ko. Hindi ho ba? Nung time namin, walang ganyan Lumalapit kami sa Diyos ng may paggalang. Tinuruan kami magdasal ng Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Kapatid, nasa ng name, claim, declare? Diyan sa Lord's Prayer. Sige nga po. Nasaan dyan yung binding and loosing Satan? Pauso ho yan ang mga entitled na pastor. Kaya pag ganyan ang pastor mo, alam mo na yun. Yung pastor mo ay bunga ng pagiging spoiled brat. Nakuha niyo po? Kaya kung ikaw ay spoiled brat na pastor o miyembro ng isang spoiled brat na simbahan, dalangin ang puso ko, hipuin ka ng Diyos sa mensaheng ito. Daling ka ng Diyos sa isang tamang uri ng pananalangin. Repentant rather than self-righteous. Sana ibaba tayo ng Diyos at dalhin tayo sa pagsisisi. At patuloy na magtiwala rather than mag-alala. Amen? This reflects the heart of the Reformed theology. Sa prayer natin dapat Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Amen mga kapatid? Andyan pa ba kayo? So bilang pangwakas, I want you to search your heart with this question. Closing heart search question. Ito tanong. If God answered all my prayers exactly as I prayed them this week, the question is, would His glory be advanced? Paki-screenshot nyo po yan mga kapatid. I-share ninyo sa inyong mga Facebook timeline. Tatagalugin ko. Kung sasagutin ba ng Diyos ang aking mga dalangin exactly sa ipinagdasal ko sa Kanya, sa hiningi ko sa Kanya, maluluwalhati ba ang Kanyang pangalan? Tayo po'y tumungo. Tayo po ay manalangin. Our gracious and holy Father in heaven, we come before you with a humble hearts, thanking you,
that through Jesus we are welcomed as your children. May your name be honored in our lives, in our homes, and in our church. Lord, teach us to seek first your kingdom and to gladly submit to your perfect will. Shape our desires so that they align with your purposes. Lord, thank you for your faithful provisions of our daily needs. Forgive us our sins, for we confess that we fall short daily. Lord, grant us hearts that are quick to forgive, just as we have been richly forgiven by Christ. Guard us, O Lord, from temptation and protect us from the schemes of the evil one. Strengthen us by your Spirit to walk in holiness and obedience. May our lives bring glory to you alone. We offer this prayer with gratitude and trust in the precious name of your only begotten Son, our Lord and Savior Jesus. To him we say, Amen. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.